Kung magpapatuloy ka sa ganitong paraan ng arranged dates, hinding-hindi mo mahahanap ang tunay na pag-ibig. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Isang dalagang Ruso, matapos ang hindi mabilang na kabiguan sa mga ahensya ng pag-aasawa sa kanyang bayan, ay nagpasyang lumipad ng 10,000 kilometro papuntang Pilipinas upang hanapin ang tunay na pag-ibig. Ang mas hindi inaasahan, ang lalaking dapat sana niyang makikilala ay isang perpektong business executive, ngunit nahulog ang loob niya sa tahimik at simpleng kaibigan nito. Paano nangyari ang ganito? Ating pakinggan ang kanyang kwento. Ako si Irina, 23 taong gulang. Lumaki ako sa St. Petersburg, Russia. Matapos ako magtapos sa kolehiyo, seryoso kong pinag-isipan ang pagpapakasal. Ngunit ang totoo, wala akong makitang lalaki sa paligid ko na talagang nagpapatibok ng aking puso. Karamihan ay walang pananagutan o hindi seryoso sa buhay. Inirekomenda ako ng kaibigan ko na magrehistro sa isang ahensya ng pag-aasawa. Ang aking nakita ay nakakagulat. Mayroong libu-libong babaeng miyembro mula sa Russia, Ukraine at Belarus, ngunit mga 80 lang ang lalaking miyembro. Iyan ay isang competition rate na 80 sa 1. Karamihan sa mga lalaking ipinakilala sa akin ng ahensya ay lampas na sa 40. Nag-date ako ng ilang beses ngunit wala akong naramdamang anuman. Ang una ay si Alexander, isang 36 anyos na inhenyero. Sa una pa lang naming pagkikita, nagsimula na siyang magtanong tungkol sa mga plano sa kasal. Kailan kami ikakasal? Ilan ang gusto kong anak at sino ang gagawa ng gawaing bahay? Parang nakikipagnegosyo ako ng isang kontrata. Ang pangalawa, si Mikhail, ay mas matindi pa. Agad niya akong tinanong kung marunong akong magluto at maglinis. Tinanong din niya kung handa ba akong tumira kasama ang kanyang ina, isang tipikal na mama's boy. At pagdating sa gastos, gusto niyang hati kami, pero siya lang ang umiinom ng alak, samantalang ako ay tsaa lang. Ang pangatlo, si Dimitri, ay mukhang maayos noong una. 13 taong gulang, civil servant na may matatag na trabaho. Ngunit kalaunan ko nalaman na sabay niya akong dinedate kasama ang 5 iba pang babae. Sabi niya gusto lang niyang panatilihin ang kanyang opsyon bago gumawa ng pangwakas na desisyon. Matapos ang lahat ng ito, talagang nawalan ako ng pag-asa. Hindi ko inakala na ang ahensya ng pag-aasawa ay ganito kawalang puso, na parang produkto lang ang tingin sa mga tao, basta't akma lang ang mga kondisyon, at napakatindi ng kompetisyon. Nag-iingat ang bawat babae sa isa't isa. Isang araw sinabi sa akin ng matalik kong kaibigan si Sofia, Irina, bakit hindi mo subukang pumunta sa Pilipinas? Nabalitaan ko na maraming magagaling na lalaki doon. Noong una, nagduda ako. Wala akong gaanong alam tungkol sa Pilipinas, maliban sa ilang pop songs at telenovelas. Ngunit naghanap si Sofia ng maraming impormasyon sa internet. Sabi niya, ang mga lalaking Pilipino ay may mataas na pananagutan sa pamilya at may malaking respeto sa kababaihan. Malaki ang pagkakaiba sa mga lalaking Ruso. Talagang pinahahalagahan nila ang pamilya. Talagang pinapahalagahan nila ang kanilang kasintahan o asawa, paliwanag niya. Sa totoo lang, mahirap paniwalaan noong una. Mayroon bang ganyang uri ng lalaki sa mundo? Ngunit sa patuloy na pananaliksik, natuklasan ko na maraming dayuhang babae ang masayang naninirahan sa Pilipinas, lalo na ang mga success stories ng mga taga-Eastern Europe. Kaya, nagdesisyon ako. Nag-enroll ako sa isang taong kurso sa pag-aaral ng wikang Filipino at nagpa siyang personal na magtungo sa Pilipinas. Tutal, wala rin akong nahanap na angkop sa ahensya ng pag-aasawa. Mas mabuti pang subukan ng isang bagong posibilidad. Ang mga magulang ko ay tutol noong una. Pupunta ka sa napakalayong lugar, hindi ka marunong mag-Filipino, paano ka mabubuhay? Lalo na ang aking ina, patuloy akong pinipilit na maraming mabubuting lalaki sa Russia at hindi ko na kailangang pumunta sa ibang bansa. Ngunit ako ay nagmatigas. Nang ikinuwento ko sa kanila ang aking mga nakaraang karanasan, sa wakas ay naunawaan nila. Sige, kung talagang gusto mong pumunta, subukan mo. Ngunit mag-ingat ka, kung may mali, umuwi ka agad. Sa pakikinig sa payo ng aking ama, nag-book ako ng flight papuntang Pilipinas. Habang nagbo-book ng tiket at nag-iimpake, hindi ako makapaniwala. Talaga bang pupunta ako sa Pilipinas? Patuloy kong iniisip habang nag-iimpake. Makikilala ko ba talaga ang kapalaran ko sa Pilipinas? O isa na naman itong kabiguan? Gabi bago ang pag-alis, sinabi sa akin ni Sofia, Irina, huwag kang mag-eksperto ng sobra at huwag ka ring masyadong mag-alala. Tingnan mo lang ito bilang isang bagong karanasan. Kahit na hindi ka makahanap ng kadate, at least natuto ka ng Filipino at nakaranas ng bagong kultura, di ba?
Ang paghihikayat ng aking kaibigan ay bahagyang nagpagaan sa aking kalooban. Hindi ko malilimutan ang pakiramdam nang dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport na iya. Ang airport ay malinis at moderno, iba sa mga airport sa Russia, at ang mga tao ay talagang palakaibigan. Nang nagtanong ako, kahit na dayuhan ako, sinikap nilang ipaliwanag sa akin, kaya maganda ang aking unang impresyon sa Pilipinas. Habang nagbiyahe ako mula sa airport papunta sa aking apartment sa pamamagitan ng taxi at jeepney, nakaramdam ako ng pagkamangha. Ang traffic ay magulo, ngunit ang mga jeepney ay makulay at puno ng buhay. Ang mga tao ay nagtutulungan, at nakita ko ang maraming ngiti at bayanihan, pagtutulungan. Bagaman iniisip kong maayos din ang subway sa Russia, ang commuter system sa Maynila ay isang bagong antas ng karanasan. Ang mga tao ay nagbibigayan at nagpapakita ng paggalang sa isa't isa na lubos na nakakaantig. Ang mga unang araw ay mahirap. Wala akong alam na Filipino at mahirap ang basic communication. Hindi rin ako sanay sa pagkain. Ngunit ang kahanga-hanga, nang malaman ng mga tao na ako ay dayuhan, mas naging palakaibigan sila sa akin. Minsan bumibili ako sa isang sari-sari store at hindi ko alam kung paano sabihin sa Filipino ang gusto ko. Habang ako ay nag-aalala, isang alimatandang babae sa likod ko ang tumulong sa akin. May sinabi siya sa Filipino na hindi ko maintindihan at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga kamay upang ipaliwanag sa akin. Sinabi pa niya sa tindera na dayuhan ako at pakiusapan itong magsalita ng dahan-dahan. Hindi ko rin malilimutan ang unang araw ng klase sa Language Center. Nakilala ko ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang bansa, Japan, Vietnam, Thailand at pati na rin sa US, Germany at France. Marami rin ang mga estudyante mula sa Russia at Eastern Europe. Doon ko nakilala sina Ana, na taga-Russia rin, at Natalia na taga-Ukraine. Si Ana 24 ay mas matanda sa akin ng 1 taon at galing sa Moscow. Nag-aral siya ng computer engineering. Si Natalia, kasing edad ko, ay galing sa Kiev. Bagamat taga-Ukraine, matata siya sa Ruso. Mabilis kaming naging magkaibigan. Habang kami ay nagtatanghalian, pinag-usapan namin ang dahilan kung bakit kami pumunta sa Pilipinas. Sa aking pagkamangha, ang aming mga kwento ay pareho. Si Ana ay dumaan din sa ilang failed date sa ahensya ng pag-aasawa sa Russia. Si Natalia naman ay lubusang nawala ng pag-asa sa mga lalaking taga-Ukraine at naghahanap ng mapapangasawa na dayuhan. Kayo rin pala may ganyang karanasan? Hindi lang pala ako. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig ang kanilang mga kwento at tumaas ang aking pag-asa para sa Pilipinas. Sa magkatulad na layunin, nagpasya kaming magtatlo na magtulungan at magsuportahan sa isa't isa. Ang Filipino class ay mas mahirap kaysa sa inaasahan, ngunit ito ay nakakatuwa. Ang mga guro ay masigasig magturo at marami silang ibinabahagi tungkol sa kulturang Pilipino. Lalo na nang marinig namin ang tungkol sa mataas na pagpapahalaga ng mga lalaking Pilipino sa pamilya at ang kanilang pagiging respetuoso. Talagang malaki ang pagkakaiba sa mga lalaking Ruso. Talagang family-oriented sila at maalalahanin sa kanilang asawa o kasintahan, sabi ng aming guro. Matapos ang klase, kaming tatlo ay magkasamang sumusubok ng mga pagkain Pilipino. Nahirapan kami noong una, ngunit unti-unti kaming nasanay at naging addicted. Ang adobo, sinigang at lalo na ang lechon ay talagang masarap. Ang kultura ng street food tulad ng isaw at taho ay bago sa amin. Pagkaraan ng halos 1 buwan, kaya ko na ang basic greetings at simpleng pag-uusap. Nagkaroon na ako ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa mga Pilipino. Sinubukan kong makipag-usap sa Filipino habang nag-order sa coffee shop o nagtatanong ng direksyon. Ang tugon ng mga Pilipino ay nakakagulat. Kahit na hindi ako matatas, sila ay matiyagang nakinig at sinubukang intindihin. Kapag nalaman nilang dayuhan ako, mas dahan-dahan silang magsalita at minsan ay nagpapaliwanag pa sila sa Ingles o sa pamamagitan ng body language. Naalala ko, minsan naligaw ako at gusto kong magtanong ng direksyon sa Filipino, ngunit masyado akong kinakabahan at hindi ko masabi. May isang lalaki sa tabi ko, mukhang college student, ang tumulong sa akin. Nagtanong siya sa Ingles kung saan ako pupunta at gumuhit pa ng mapa para ipaliwanag. Unang beses mo ba dito sa Pilipinas? Ang galing mo na mag-Filipino. Ang paghihikayat niya ay nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Sinabi pa niya na kung mayroon akong problema sa pamumuhay sa Pilipinas, maaari akong magtanong sa kanya anumang oras at iniwan niya sa akin ang kanyang contact information. Bagamat hindi ko na siya kinontak, lubos akong nagpapasalamat sa kanyang kabaitan.
Matapos ang lahat ng ito, lalong gumanda ang aking impresyon sa Pilipinas. Ang mga tao ay talagang magalang, empathetic, at maalalahanin. Wala akong naramdamang pagtatangi o diskriminasyon bilang dayuhan. Pagkaraan ng halos 3 buwan ng pag-aaral ng Filipino, kaya ko na ang ilang pang-araw-araw na pag-uusap. Ang mga guro sa Language Center ay napakabait at marami silang itinuro tungkol sa kultura ng Pilipinas. Lalo na nang matutunan ko ang tungkol sa kultura ng pamilyang Pilipino at ang etiquette sa pagdidate, naramdaman ko na talagang iba ito sa Russia. Sabi ng aming guro, pinapahalagahan ng lalaking Pilipino ang kanilang kasintahan o asawa. Sa pagdidate, inuuna nila ang babae at matapos ang kasal, nagsisikap silang magtrabaho para sa pamilya. Tuwing maririnig ko ito, ikinukumpara ko ito sa mga lalaking nakilala ko sa Russia. Sina Ana at Natalia ay may katulad na mga kaisipan. Mayroon bang ganyang lalaki talaga? Parang masyado namang maganda ang kwento, sabi ni Natalia ng pabiro. Sumagot din si Ana, oo, masyadong perpekto ang mga kwento. Hindi natin alam kung ano ang totoo. Ngunit ang aming pag-aalinlangan ay unti-unting nawala dahil sa mga lalaking Pilipino na nakikita namin sa araw-araw, ang pagbibigay upuan sa LRT, ang pagtulong sa pagbubuhat ng mabibigat na gamit, at ang seryosong paggabay kapag nagtatanong ng direksyon. Talagang iba ang pakiramdam. Naalala ko, isang araw umuulan ng malakas at kaming 3 ay lumabas ng Language Center na walang dalang payong. Habang tumatakbo kami papunta sa bus stop, may isang Ginoo ang lumapit at nagpahiram sa amin ng payong. Mga estudyante ba kayo? Gamitin ninyo ito. Sasakay na rin ako ng taxi, sabi niya. Nagpasalamat kami at gusto naming ibalik sa kanya ang payong o bigyan siya ng contact information, ngunit sinabi niya, ayos lang. Sa susunod, tumulong na lang kayo sa iba. At umalis na siya. Talagang naantig ako noon. Maaaring mangyari rin iyan sa Russia, ngunit sa Pilipinas, parang madalas itong mangyari. Isang araw si Ana, ang aking classmate, ay may nakakaintriga na mungkahi. Irina, may ipapakilala sa akin ang kaibigan kong Pilipino. Isang lalaking Pilipino na nagtrabaho sa embahada ng Russia. Gusto mo ba siyang makita? Sa wakas, ito na ang pagkakataon. Kahit na medyo kinakabahan, ito ay isa sa mga layunin ko sa pagpunta sa Pilipinas. Ang kaibigan ni Ana ay isang batang guro sa Filipino sa Language Center. May kaibigan ng boyfriend ko na nagtrabaho sa Russia. Mabait siya at may alam din tungkol sa kultura ng Russia. Gusto mo ba siyang makita? Bago ang date, nagkaroon kami ng strategy session ni Ana at Natalia. Anong isusuot? Paano kami kikilos? Ang unang impresyon ay mahalaga. Kaming 3 ay nagtulong sa pagpili ng damit at pinag-isipan ng mga paksa ng pag-uusap. Huwag kang masyadong kabahan, maging natural ka lang, payo ni Ana. Marunong siyang magruso, kaya magiging madali lang ang pag-uusap. Isa itong magandang pagkakataon, paghihikayat ni Natalia sa akin. Ang lugar ng date ay isang modernong coffee shop sa Bonifacio Global City. Dumating ako ng mas maaga at naghintay. 2 lalaking Pilipino ang pumasok. Ang isa ay matangkad, nakasuot. Ang isa naman ay nakasuot ng pangkaraniwan, kaswal na damit. Ipinakilala sa akin na ang lalaking nakasuot ay si Attorney Ricardo Cardo Reyes, ang may karanasan sa embahada ng Russia. Matatas siya magruso at marami siyang alam tungkol sa kultura ng Russia. Nagulat ako ng detalyado niyang alam ang mga tourist spot sa aking bayan, ang St. Petersburg. Ang St. Petersburg ay talagang napakaganda. Talagang nakakaantig ang Hermitage Museum, gaano man karaming beses akong bumisita. Ang night view sa Never River ay kahanga-hanga, sabi ni Cardo. Ang matatas niyang Ruso at masiglang karanasan ay talagang nakabibighani. Ang kasama niya ipinakilala bilang si Marco de Guzman, isang simpleng office worker na nagtatrabaho sa isang IT company. Noong una, itinuring ko lang siya bilang kaibigan ni Cardo. Ang pag-uusap ay pangunahing nakatuon kay Cardo. Si Marco ay tahimik na nakikinig. Gaano katagal ka balak manatili sa Pilipinas, Miss Irina? Tanong ni Cardo. Sumagot ako na 1 taong kurso, ngunit maaari itong pahabain. Kung kailangan mo ng tulong sa pag-adjust sa buhay sa Pilipinas, maaari mo akong kontakin anumang oras. Kung namimiss mo ang pagkain Ruso, maaari kitang dalhin sa isang restaurant ng Russia. Si Cardo ay talagang perpekto. Matatas magruso, magalang, may pinag-aralan at gentleman. Binuksan niya ang pinto para sa akin. Siya ang kusang nagbayad at maingat siyang naglakad sa tabi ko. Ngunit ang kakaiba, walang anumang spark na naramdaman ng aking puso. Sa halip, naramdaman ko ang kaunting pressure.
Sa kabaliktaran, ang tahimik na si Marco ay paminsan-minsan nagpapatawa at ang kanyang natural na pagsisikap na intindihin ako kapag nagkakamali ako sa Filipino ay patuloy na nakakakuha ng aking atensyon. Gusto ni Cardo na makipag-usap sa Ruso, ngunit si Marco ay gusto akong pakinggan sa aking hindi matatas na Filipino. Ano ang pinakapaborito mong pagkain sa Pilipinas? Isang simpleng tanong mula kay Marco, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang comfort sa aking puso. Mas mainit ang pakiramdam ng dahan-dahan niyang Filipino kaysa sa perpektong Ruso ni Cardo. Nang matapos ang unang pagkikita sa coffee shop at umuwi ako, patuloy kong iniisip ang sandaling iyon. Hindi si Cardo ang iniisip ko. Kakaiba, ngunit si Marco ang laman ng aking isip. Sa tingin ko, ito ay dahil sa naturalness at sinseridad na naramdaman ko kay Marco. Ibinahagi ko sa kanila ni Ana at Natalia ang aking impresyon sa unang date. Anong masasabi mo? Ayos ba ang lalaking marunong magruso? Tanong ni Natalia na may pag-asa sa kanyang mga mata. Si Cardo ay napakabait na tao, ngunit hindi ko alam kung bakit. Walang spark ang aking puso. Kung gayon, ang isa pa. Tanong ni Ana na nakataas ang kilay. Sa totoo lang, mas umukit sa isip ko ang kaibigan niya. Bagamat tahimik, naramdaman ko ang sinseridad niya. Nagulat ang dalawang kaibigan nang marinig ang aking sagot. Irina, baka ikaw ay isang tipo na mas gusto ang simpleng lalaki kaysa sa perpektong lalaki. Ang pagsusuri ni Natalia ay nagpatango sa akin. Parang ganun nga, masyadong perpekto ay nakaka-pressure at hindi ko naramdaman ang sinseridad. Pagkaraan ng ilang araw, kinontak ako ni Cardo at sinabing magkita kami ulit. Pumayag ako, ngunit ang totoo, mas gusto ko pa sanang makita si Marco. Kakaiba, di ba? Si Cardo ang dapat kong makita. Ngunit ang puso ko ay patuloy na napupunta sa iba. Ang pangalawang pagkikita ay kaming tatlo ulit. Nag-date kami sa Manila Baywalk. Ang ganda talaga ng panahon. Nag-usap kami ng marami habang tinitingnan ang magandang tanawin ng Manila Bay. Si Cardo ay attentive pa rin sa akin, patuloy na nagkukuwento ng kanyang mga alaala sa Russia. Naalala ko, sa St. Petersburg, nagpunta ako sa banya kasama ang mga kaibigan kong Ruso. Isa itong talagang kamangha-manghang karanasan, sabi ni Cardo. Ang kwento ni Cardo ay nakakatuwa, ngunit hindi ko alam kung bakit. Ang paningin ko ay patuloy na napupunta kay Marco. Si Marco ay tahimik pa rin, ngunit tuwing nahihirapan akong magpahayag ng aking sarili sa Filipino, tinutulungan niya ako sa tamang oras. Paano ba sabihin ito sa Filipino? Kapag ako ay nag-aalala, magtatanong si Marco, ito ba ang ibig mong sabihin? At pagkatapos, ipapaliwanag niya ito sa simpleng mga salita. Ang galing niya. Nang papalubog na ang araw, naglakad kaming tatlo sa Baywalk. Nagtanong si Cardo, kumpara sa Neva River, anong masasabi mo sa Manila Bay? Ang daming vibrancy. Iyon ang sandaling tahimik na sinabi ni Marco sa akin. Ang sunset sa Manila Bay ay talagang napakaganda, di ba? Ito ang paborito kong oras. Bagamat simpleng salita, sa sandaling iyon, may gumalaw sa aking puso. Ang simpleng pagpapahayag ng damdamin ni Marco ay mas sincere na ipinahatid kaysa sa sistematikong paliwanag ni Cardo. Talagang napakaganda. Wala kaming ganyang tanawin sa Russia, sumagot ako ng nakangiti. Sa biyahe pauwi sakay ng LRT, sinabi ni Cardo, Miss Irina, masaya ako ngayon. Maaari ba tayong mag-date nang tayong dalawa lang sa susunod? Gusto kong makipag-usap ng mas malalim. Alam kong mangyayari ito, ngunit nang marinig ko ang mga salitang iyon, naging komplikado ang pakiramdam ko. Bagamat sumagot ako ng, oo. Sa isang bahagi ng aking puso ay naramdaman ko na sayang kung hindi ko na makikita si Marco. Kasabay nito, nakaramdam ako ng paghingi ng tawad kay Cardo dahil sa ganitong pakiramdam. Bakit hindi gumagalaw ang puso ko? Gayong napakabait niya. Marami akong pinag-isipan sa kama noong gabing iyon. Ano ang layunin ko sa pagpunta sa Pilipinas? Kung ang layunin ay makahanap ng tunay na mabuting lalaki, hindi ba mas maganda ang mga kondisyon ni Cardo? Matata sa Ruso, may karanasan sa ibang bansa, at matatag ang trabaho. Ngunit ang aking puso ay patuloy na napupunta kay Marco. Ang kanyang simpleng ngiti, ang kanyang medyo awkward ngunit caring na paraan ng pag-aalaga ay patuloy na lumilitaw. Lalo na nang magkamali ako sa Filipino, hindi siya nangutya o agad na nagtama, kundi natural siyang nagsisikap na intindihin. Talagang nakakaantig iyon. Nang sinabi ko kay Ana ang aking problema, sinabi niya, Irina, ang puso ay hindi gumagalaw batay sa mga kondisyon. Ang mas mahalaga ay kung sino ang attracted ka, di ba?
Ngunit hindi natin alam kung interesado ba ang kaibigan niya sa iyo. Tama siya. Hindi kailanman nagpakita si Marco ng espesyal na interes sa akin, maliban sa pagiging magalang bilang kaibigan ng kanyang kaibigan. Mas lalong naging komplikado ang isip ko. Tama bang ipagpalit si Cardo na tiyak na para kay Marco na walang katiyakan? Ang unang solo date namin ni Cardo ay sa Intramuros. Talagang maingat siyang nagplano, nag-reserve sa isang masarap na restaurant at ipinakilala sa akin ang mga cosmetic store at shopping center na sa tingin niya ay magugustuhan ko. Sa pananaw ng iba, ito ay isang perpektong date. Habang kumakain kami ng crispy pata sa restaurant, marami siyang ikinuwento tungkol sa Russia. Ang St. Basil's Cathedral sa Red Square sa Moscow ay talagang stunning. At naramdaman ko rin ang mainit na puso ng mga Ruso. Ito ay talagang masiglang kwento na tumpak na nagpapahayag ng aking nararamdaman sa aking bayan. Ngunit ang kakaiba, hindi ako masaya. Si Cardo ay talagang napakabait na tao, magalang, may pinag-aralan at lubos na caring. Binuksan niya ang pinto para sa akin, siya ang nagbayad ng lahat at maingat siyang nag-alaga sa akin sa daan upang hindi ako madapa. Ngunit bakit hindi gumagalaw ang puso ko? Sa halip, habang lumilipas ang oras, lalo akong nakakaramdam ng pressure. Ang kanyang sobrang pag-aalaga ay minsan ay parang masyadong calculated at alam na niya ang lahat na hindi komportable. Anong trabaho mo sa Russia, Miss Irina? Habang sinasagot ang tanong ni Cardo, si Marco ang patuloy kong naaalala. Paano kaya siya magtatanong? Siguro magtatanong siya sa mas natural at komportable na paraan. Habang nagsushopping, alam din ni Cardo ang gusto ko. Gusto mo ang kulay na ito, di ba? Karamihan sa mga babaeng Ruso ay mas gusto ang shade na ito. Bagamat hindi siya nagkakamali, naramdaman ko na hindi niya ako tinitingnan bilang isang individual, kundi bilang bahagi ng kategorya ng babaeng Ruso. Pauwi, matapos ang date, marami akong pinag-isipan. Masyado ba akong selfish? Iniisip ko si Marco na hindi ko pa nga lubusang kilala, samantalang narito si Cardo na napakabait. Bukod pa rito, hindi kailanman nagpakita si Marco ng anumang espesyal na interes sa akin. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, may nangyari na hindi ko inaasahan. Nang matapos ang klase sa language center, naghihintay si Marco sa harap ng center. Talagang nagulat ako. Akala ko nananaginip lang ako. Kinuskus ko ang aking mga mata at tiningnan ko ulit. Si Marco nga. Bakit ka nandito? Nagulat akong nagtanong. Nagtanong ako kay Kuya Cardo kung saan ang language center ni Miss Irina. Sabi niya na medyo awkward na nakangiti. May oras ka ba para mag-usap sandali? Naramdaman ko ang seryosong atmosfera sa boses ni Marco. Umupo kami sa isang kalapit na coffee shop. Nagsimula siya sa pagbati, pagtatanong tungkol sa panahon at buhay sa Pilipinas. Unti-unti, naging seryoso ang kanyang mukha. Sa totoo lang, may gusto akong sabihin sa'yo, sabi ni Marco. Huminga ng malalim at nagsimulang magsalita. Alam kong nagdi-date kayo ni Kuya Cardo at alam kong seryoso siya. May saglit na katahimikan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Siguro nahulaan ko na ang sasabihin ni Marco. Ngunit, nagkaroon din ako ng interes kay Miss Irina. Kahit na inaasahan ko na, nagulat pa rin ako. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang aking puso. Akala ko, ilusyon ko lang ito, ngunit si Marco pala ay nag-iisip din sa akin. Noong una itinuring lang kitang kaibigan ng aking kuya, ngunit nang magkasama tayong nagpalipas ng oras, naramdaman ko ang sinseridad ni Miss Irina. Kahit na hindi ka matatas mag-Filipino, talagang nagsisikap kang makipag-usap. At ang pagsisikap mong intindihin ang aming kultura ay talagang nakakaantig. Habang nakikinig sa sinasabi ni Marco, naging tiyak ang pakiramdam ko. Ang naramdaman ko kanina ay hindi ilusyon. Si Marco rin ay may espesyal na pagtingin sa akin. Ngunit dahil sa relasyon namin ni Kuya Cardo, talagang nag-alala ako. Hindi ko alam kung tama bang magkaroon ng ganitong pakiramdam sa iyo. Gayong alam kong seryoso siya kay Miss Irina. Ang sinserong pag-aalala ni Marco ay ipinahatid sa akin. Sa sandaling iyon, naglakas loob din akong magsalita. Sa totoo lang, si Marco ang iniisip ko rin. Si Cardo ay talagang napakabait at perpekto ang mga kondisyon, ngunit ang puso ko ay na kay Marco. Sa sandaling iyon, nakita ko na lumiwanag ang mukha ni Marco. Talaga? Hindi lang pala ako ang nag-iisip nito. Nakahinga ng maluwag si Marco at nagpatuloy. Kung gayon, dapat tayong maging tapat kay Kuya Cardo. Hindi tama na magkita tayo ng palihim. Ang pagsasabi ng totoo kay Cardo ay talagang napakahirap.
Napagpasyahan naming mag-usap ni Marco at ipaliwanag ang sitwasyon kay Cardo. Habang papunta kami sa tagpuan, sinabi ni Marco, "Humihingi ako ng tawad kay kuya, ngunit mas mabuting maging tapat. Mas sasaktan siya kung malalaman niya ito sa huli." Nang makita namin si Cardo sa coffee shop, binati niya kami ng masigla tulad ng dati. "Miss Irina, Marco, bakit kayong dalawa ang magkasama?" Doon huminga ng malalim si Marco at nagsimulang magsalita. "Kuya, sa totoo lang, may gusto kaming sabihin ni Miss Irina sa iyo." Naramdaman ni Cardo ang seryosong ekspresyon ni Marco at ang kanyang mukha ay tumigas. Pagkatapos ay pinakinggan niya ang aming kwento hanggang sa huli. Noong una, nagulat siya at pagkatapos ay nanahimik siya. Ang katahimikan na iyon ay tila napakatagal. Nag-alala ako kung magagalit ba si Cardo o didismayahin si Marco. Ngunit ang reaksyon ni Cardo ay naiiba sa inaasahan ko. Sa totoo lang, may hinala na ako. Mas interesado si Miss Irina kay Marco kaysa sa akin. Nagulat ako nang marinig ang sinabi ni Cardo. Masyado ba akong halata? At sa totoo lang, ang nararamdaman ko para kay Miss Irina ay hindi tunay na pag-ibig. Mas parang attraction lang dahil sa mga alaala ko sa Russia. At sa tingin ko ay mabait ka. Ngunit hindi ito damdamin na nanggagaling sa puso. Ang tapat na pag-amin ni Cardo ay nagpagaan sa aking loob. Sa halip, mas gumaan ang loob ko nang makita kong sincere si Marco kay Miss Irina. Nag-alala ako kung maaari ba kitang mapasaya, Miss Irina. Ngunit kung si Marco ang makakasama mo, sa tingin ko ay magiging napakabuti niya sa iyo. Dahil sa malawak na puso ni Cardo, kami ni Marco ay natural na nagsimulang mag-date. Maging mabuting magkaibigan tayo. At Marco, alagaan mo ng mabuti si Miss Irina, sabi ni Cardo at binasbasan pa kami. Sa sandaling iyon talagang nagpasalamat ako at humanga sa pagiging mature ng lalaking Pilipino. Ang una naming formal na date ni Marco ay talagang espesyal. Hindi kami pumunta sa magarbong lugar, naglakad-lakad lang kami sa paligid ngunit talagang masaya ako. Si Marco ay tumatawa habang nakikinig sa aking awkward na Filipino at siya ay nagsasalita ng dahan-dahan sa paraang madaling intindihin. "Kumusta ang buhay mo sa Pilipinas, Miss Irina? Mayroon bang mahirap na bahagi?" Sa tanong ni Marco, naramdaman ko ang tunay na concern at pag-aalala. Kung ang mga tanong ni Cardo ay formal, ang mga tanong ni Marco ay may sinseridad na talagang gustong makilala ang aking kalooban. Minsan nalulungkot ako at namimiss ko ang pamilya ko. Mahirap din kapag hindi ko maintindihan ang Filipino. Tumango si Marco sa aking tapat na sagot. "Sa ganyang mga sandali, tawagan mo lang ako anumang oras. Tutulungan kita sa lahat ng magagawa ko." At si Marco ay talagang tumupad sa kanyang pangako. Tinulungan niya ako hanggang hating gabi kapag nahihirapan ako sa aking takdang aralin sa Filipino. Kapag ako ay nalulungkot, naglalaan siya ng oras para samahan ako kahit na busy siya sa trabaho. Naalala ko, nang ako ay nagkasakit, gaano kahirap ang mag-isa ka kapag may sakit ka. Iyon ang sandaling kusa siyang nagdala sa akin ng arroz caldo lugaw na Pilipino. Kapag may sakit ang mga Pilipino, kumakain kami ng lugaw. Madali itong tunawin at mabuti sa katawan. Habang kinakain ko ang arroz caldo na niluto ni Marco, talagang naantig ako. Masarap ito, ngunit ang pinakamahalaga ay ang kanyang malasakit. Nagpapasalamat ako. Kapag may sakit ako sa Russia, umiinom kami ng borscht soup o mainit na tsaa. Ang lugaw ng Pilipinas ay talagang kakaiba at masarap. Unang beses ko itong niluto. "Hindi ko alam kung masarap ba?" tanong ni Marco na nag-aalala. Sumagot ako, "Talagang masarap. Salamat." Lubos akong masaya. Habang nagkakasama kami, marami rin akong natutunan tungkol sa kultura ng Pilipinas. Si Marco ay talagang nagpapaliwanag ng detalyado tungkol sa tradisyon at modernong kultura ng Pilipinas. Hindi lang niya ipinaliwanag, tinulungan niya akong personal na maranasan ito. Magkasama kaming pumunta sa Palengke Traditional Market. Ang kultura ng palengke sa Pilipinas ay talagang nakakatuwa. "Ate, magkano po ito?" Habang pinapanood ko si Marco na tumatawad sa palengke, naramdaman ko ang pagiging magiliwam ng mga Pilipino. Nang malaman ng iyo sa palengke na dayuhan ako, mas naging palakaibigan pa siya sa akin. "Galing sa Russia? Naku, ang ganda mo. Gusto mo bang ipakilala ko sa iyo ang anak ko?" Si Marco ay sumagot sa biro ng Ale sa palengke. "May girlfriend na po siya, ate." Mas lalong natuwa ang Ale. Mabuti. Ang mga lalaki sa ating bansa ay talagang mababait. Ang mga sandaling iyon ay talagang mahalaga. Direkta kong nararanasan ang init ng mga Pilipino. Mas naging espesyal ang pagiging kasama ko ni Marco.
Ang pagsisikap ni Marco na matuto ng Ruso ay talagang nakakatuwa. Kahit na awkward ang pagbigkas niya, patuloy siyang nagsasanay at sinusubukang batiin ako sa simpleng Ruso. Privet! Hello, Kakdela! How are you? Tuwing sinasabi niya ito, hindi ko maiwasang matawa dahil napaka-cute niya. Tama ba ang pronunciation? Tanong ni Marco na nag-aalala. Sumagot ako, perpekto. Bagamat medyo awkward ito, ang kanyang masigasig na puso ay napaka-cute. Nang kami ni Marco ay nagde-date ng halos 3 buwan, nagsimulang mangyari ang talagang nakakamanghang pagbabago. Kahit ang mga kaibigan kong Ruso, nakasama kong nag-aaral sa language center, ay nakapansin sa pagbabago sa akin. Irina, mukha kang talagang masaya kamakailan. May glow sa mukha mo. May magandang nangyayari, di ba? Unang sinabi ni Ana. Detalyado kong ikinuwento ang aking kwento kay Marco. Ang nakakamanghang kwento na ang lalaking ipinakilala sa akin ng ahensya ng pag-aasawa ay hindi ang aking boyfriend kundi ang kanyang kaibigan. Hindi lang si Ana, pati na rin ang isa kong kaibigang Ruso, si Natalia, ay interesado sa aking kwento. Talagang kamangha-mangha. Tinalikuran mo ang perpektong lalaki at pinili mo ang lalaking gusto mo, ha? Tanong ni Natalia. Buong pagmamalaki akong sumagot sa tanong ni Natalia. Oo. Noong una gusto kong maghanap ng lalaking may magandang kondisyon. Ngunit ang talagang mahalaga ay hindi ang mga kondisyon, kundi ang puso at ang sinseridad na maunawaan at alagaan ang isa't isa. Nang marinig ang aking sinabi, nainggit ang dalawa kong kaibigan. Makakahanap din kaya kami ng ganyang tao? Buntong hininga ni Ana. Iyon ang sandaling naisip ko ang isang magandang ideya. Maraming mabubuting lalaki sa mga kaibigan ni Kuya Marco. Gusto ba ninyong magpasaloob kayo sa kanya? Nang sinabi ko kay Marco, talagang masaya siyang tumulong. Marami talagang mabubuting kaibigan sa aking grupo. Kung gusto ni na Miss Ana at Miss Natalia, maaari ko silang ipakilala anumang oras. Ngunit huwag nating pilitin, mas maganda kung magiging natural ang pagkikita. Kaya, nagplano kami ng double date. Ang una ay si Ana at ang kaibigan ni Marco sa kolehiyo, si Kuya Jojo. Si Kuya Jojo ayon kay Marco ay isang system developer sa isang IT company, tahimik at seryosong tipo. Si Jojo ay talagang maaasahan at sincere na kaibigan, masipag din sa trabaho. Si Ana ay may stable at introvert na personalidad, kaya pakiramdam ko ay bagay sila. Sa totoo lang, maganda ang chemistry nila mula sa unang pagkikita. Si Jojo ay interesado sa IT technology ng Russia at lalo siyang curious tungkol sa software development environment ng Russia. Nag-aral ako ng computer engineering sa Russia. Ang edukasyon sa urban design sa Russia ay talagang sistematiko at matibay ang foundation sa mathematics, paliwanag ni Ana. Si Jojo ay interesado sa paliwanag ni Ana. Ang Pilipinas ay isa ring IT country. Ang mga kumpanya tulad ng Ayala at SM ay world-class. Pinuri ni Ana ang IT technology ng Pilipinas. Tama ka, ngunit nabalitaan ko na ang antas ng basic science ng Russia ay talagang napakataas. Habang pinapanood ko ang dalawa na nag-uusap tungkol sa technology, naramdaman ko na bagay sila. Ang paggalang sa professional field ng bawat isa at ang pagnanais na matuto ay napakaganda. Pagkaraan ng ilang araw, ipinakilala namin si Natalia. Ang kasama niya ay ang junior ni Marco sa kumpanya, si Kuya Gabi. Si Gabi, kabaligtaran ni Jojo, ay may masigla at nakakatawang personalidad. Sabi niya, nagtatrabaho siya sa marketing department at magaling talaga siyang magsalita at nakakatuwa. Si Natalia ay masayahin at extrovert din kaya mabilis silang naging komportable. Ipinakilala ni Gabi kay Natalia ang kultura ng kabataan sa Pilipinas. Nakapunta ka na ba sa isang fiesta? Ang kultura ng fiesta sa Pilipinas ay talagang nakakatuwa at kailangan mong pumunta sa KTV Videoke. Si Natalia ay talagang nagustuhan ng activity-oriented date na ito. Wala kaming gaanong ganyang kultura sa Russia. May mga bar, pero walang ganyang KTV, Videoke. Nag-alok si Gabi, kung gayon, pumunta tayo sa Videoke ngayon. Talagang masaya si Natalia. Ang nakakamangha, ang lahat ng mga relationship na ito ay hindi nangyari sa pamamagitan ng ahensya ng pag-aasawa o dating app, kundi sa natural na paraan sa araw-araw. Kaming tatlo ay dumaan sa dose-dose ng arranged dates sa Russia ngunit walang nakitang magandang relasyon. Ngunit sa Pilipinas, natural kaming nakakita ng mabubuting tao. Ang pinaka-nakakaantig ay ang sinseridad ng lalaking Pilipino. Sina Marco, Jojo at Gabi ay may iba't ibang personalidad. Ngunit mayroon silang isang karaniwang bagay,
ang kanilang pagsisikap para sa amin. Si Marco ay nagsisikap matuto ng Ruso, si Jojo ay interesado sa kultura ng technology ng Russia, at si Gabi ay masigasig na ginagabayan si Natalia upang mag-adjust sa kultura ng Pilipinas. Ang ganitong uri ng care ay isang bagay na hindi ko naranasan sa Russia. Ang karamihan sa mga lalaking Ruso ay self-centered at umaasa na ang kanilang girlfriend ay aayon sa kanila. Bihira silang matuto ng anuman para sa kanilang partner o nagsisikap para sa kanila. Ngunit iba ang lalaking Pilipino. Miss Irina, turuan mo ako kung paano gumawa ng tradisyonal na pagkain Ruso. Gusto kong subukan, sabi ni Marco. Tuwing maririnig ko ang ganyang mga salita mula kay Marco, talagang naantig ako. Nagpapasalamat ako sa kanyang pagsisikap na irespeto at intindihin ang aking kultura. Si Jojo ay nagrekomenda rin kay Ana ng mga aklat tungkol sa Russian urban design dahil gusto niyang matutunan ang way of thinking ng mga developer ng Russia. Si Gabi naman para kay Natalia ay nag-research tungkol sa traditional Ukrainian dance. Habang pinapanood namin ang mga ito, ganap na nagbago ang aming pananaw sa Pilipinas at sa lalaking Pilipino. Hindi lang ito isang bansa na may economic development, kundi isang lugar kung saan buhay ang care at respeto sa pagitan ng mga tao. Lumipas ang panahon, kaming tatlong magkasintahan ay seryosong nagde-date. Ang nakakamangha, magkakasunod na dumating ang mga balita. Si Ana ang unang nakatanggap ng marriage proposal ni Jojo. 6 na buwan pa lang silang nagde-date ngunit pareho silang sigurado. Irina, talagang masaya ako. Nararamdaman ko na sincere sa akin si Kuya Jojo at sigurado ako na maari kaming bumuo ng magandang kinabukasan na magkasama, sabi ni Ana habang lumuluha. Umiyak din ako. Ang proposal ni Jojo ay talagang romantic. Habang naglalakad sila sa Intramuros, bigla siyang lumuhod at nagtanong, Ana, gusto mo bang simula ng isang bagong buhay kasama ako dito sa Pilipinas? Sinabi pa niya sa Ruso, "Я тебя люблю." I love you. Alam mo bang nagsikap si Kuya Jojo na matuto ng Ruso? Narinig ko siyang nagsasanay ng pronunciation niya. Talagang nagsikap siya, sabi ni Ana. Sa mga salita ni Ana, naramdaman ko ang sinseridad ni Jojo. Ang pangalawa ay sina Natalia at Gabi. Nag-anunsyo rin sila ng engagement. Ang paraan ng magkasintahan na ito ay medyo kakaiba. Si Gabi ay naglakbay papunta sa Ukraine upang formal na batiin ang mga magulang ni Natalia. Dumating si Kuya Gabi sa Kiev at binati ang mga magulang ko. Nag-aral pa siya ng Ukrainian para sabihin ng, "Hello, I'm Gabi. Talagang naantig ang tatay ko," sabi ni Natalia ng mayabang. At nagsuot pa siya ng traditional clothing namin. Gusto mo bang makita ang litrato? Sa litrato na ipinakita ni Natalia, si Gabi ay nakangiting awkward habang nakasuot ng traditional Ukrainian clothing. Napaka-cute niya. Habang pinagmamasdan ko ang lahat ng sitwasyong ito, talagang naramdaman ko ang pagkamangha. Hindi ko inakala sa panaginip na kaming tatlo ay makakakita ng ganoong magandang relationship sa Pilipinas. Lalo na ang problema sa pag-aasawa na napakahirap sa Russia ay natural na nalutas sa Pilipinas. Ngunit ang mas nakakamangha ay mangyayari pa. Ang aming kwento ay nagsimulang sumikat sa mga Pilipino. Ang mga kasamahan ni Marco sa trabaho ay narinig ang aming kwento at sinabi, "Talagang romantic na kwento, nakakainggit. Sa Pilipinas ngayon, mahirap na ring mag-date. Hindi madaling maging natural ang pagkikita at humantong sa kasal," sabi ng isang kasamahan ni Marco. Sa sinabi ng kasamahan ni Marco, nalaman ko na ang mga kabataan sa Pilipinas ay nahaharap din sa kahirapan sa pagdidate at pag-aasawa. Ang mas nakakagulat, matapos marinig ang aming kwento, nagsimulang magpakita ng interes ang mga babaeng Ruso na pumunta sa Pilipinas. Nang ikwento ni Ana sa mga kaibigan niya sa Moscow, ang reaksyon ay, "Mayroon ba talagang ganyang lalaki sa Pilipinas?" Ang kaibigan kong si Irina ay nagsimula na ring mag-aral ng Filipino. At si Anya ay nag-iisip din tungkol sa pag-aaral sa Pilipinas. Nang marinig ko ang sinabi ni Ana, talagang nakakamangha. Ang maliit naming pagbabago ay nakakaapekto sa mas maraming tao. May katulad ding nangyari kay Natalia. Patuloy siyang tinatanong ng kanyang mga kaibigan sa Kiev tungkol sa mga lalaking Pilipino. Talaga bang napakabuti nila? Paano kayo nagkita? Ganyan ang mga tanong. Kaya, nagdesisyon kaming maghanda ng mga tips para sa aming mga kaibigan sa Russia at Ukraine tungkol sa pakikipagtagpo sa lalaking Pilipino, tulad ng anong mindset ang dapat nilang dalhin sa Pilipinas at paano intindihin ang kultura ng Pilipinas. Ang pinakamahalaga ay huwag tumingin sa kondisyon, kundi maghanap ng tunay na pag-ibig. Ito ang pinakagusto kong bigyang diin.
Makikita ng lalaking Pilipino ang sinseridad. Hindi ito magtatagumpay kung lalapitan mo sila sa calculated na paraan. Bukod pa rito, dapat mong irespeto at intindihin ang kultura ng Pilipinas. Hindi lang ipilit ang sarili mong kultura. Kailangan ng mutual adaptation. Dagdag pa ni Ana, ang pinakamahusay ay ang natural na pagkikita. Mas genuine ang relationship na nagmumula sa casual encounter kaysa sa sapilitang arranged dates. Ang payo ni Natalia ay tama rin. Sa ganitong paraan, ang aming mga karanasan ay ipinasa sa iba at naramdaman namin na may bagong koneksyon na nabubuo sa pagitan ng Pilipinas at Russia, Ukraine. Sa kabilang banda, mas lalo pang lumalim ang relasyon namin ni Marco. Sa pagtingin sa aming mga kaibigan na nagpasyang magpakasal, natural din naming napag-usapan ang tungkol sa aming kinabukasan. Irina, seryosohin na rin natin ang pagpapakasal, hindi ba? Isang gabi habang naglalakad kami sa Manila Baywalk, maingat na sinabi ni Marco. Sa totoo lang, iniisip ko rin iyan. Ngunit ako ay Ruso at may mga bahagi rin akong inaalala, tapat kong sinabi. Hinawakan ni Marco ng mahigpit ang aking kamay. Hindi iyan problema. Sa halip, dahil galing ka sa Russia, mas espesyal ang pakiramdam ko. At dahil sa iyo, Miss Irina, nakita ko ang isang mas malawak na mundo. Nang magsimulang maging konkret ang kasal namin ni Marco, maraming bagay ang nangyari ng sabay-sabay. Una, nagkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng formal na trabaho sa Pilipinas. Malaki ang pinagbuti ng Filipino ko at dahil sa aking advantage sa pagiging marunong magruso at Filipino, kinontak ako ng isang trading company. Miss Irina, naghahanap kami ng market development head para sa Russian market sa aming kumpanya. Alam mo ang lokal na sitwasyon sa Russia at matatas ka rin sa Filipino. Sa tingin namin, talagang bagay ka, sabi nila matapos ang interview. Naramdaman ko na may faith talaga sa pangyayaring ito. Hindi lang ako pumunta sa Pilipinas para magpakasal. Ang aking professionalism ay kinikilala rin at nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-ambag sa lipunan ng Pilipinas. Tuwang-tuwa rin si Marco. Talagang ipinagmamalaki ko na may sarili kang trabaho dito sa Pilipinas, Irina. Ngayon, talagang isa ka ng Pilipina. Nang marinig ko ang sinabi ni Marco, naramdaman ko ang sense of accomplishment. Ngunit ang mas nakakamangha ay habang naghihintay kaming dumalo sa kasal ni Ana at Jojo, maraming Pilipino ang nagpakita ng interes sa aming kwento. Lalo na ang mga middle-aged women ay pinuri ang mga manugang na galing sa Russia. Ang mga manugang na Ruso ay talagang mapagmahal. Ang mga kabataang babae ngayon ay ayaw nang mag-alaga sa kanilang in-laws. Ang mga babaeng Ruso ay talagang nagpapahalaga sa pamilya, sabi ng isang tita. Bagamat may individual difference ito, ang aming pagsisikap na mag-adjust sa kultura ng Pilipinas ay tila kumakalat. Ang kasal ni Ana ay talagang maganda. Isa itong natatanging seremonya na pinaghalo ang tradisyonal na ritual at Russian blessings. Si Ana ay nagsuot ng Filipina na terno para sa tradisyonal na kasal. Ang ganda pala ng terno. Hindi ko alam na ganyan kaganda. Ibang-iba ang charm kumpara sa traditional Russian clothing, sabi ni Ana habang nakatingin sa salamin. Ang terno na iyan ay personal na pinili ng nanay ni Jojo. Talagang maalalahanin siya, sabi ni Ana. Ang paghahanda sa kasal ni Natalia at Gabi ay isinasagawa rin. Madalas silang nagbibiyahe sa pagitan ng Ukraine at Pilipinas upang batiin ang kanilang pamilya. Ang mga magulang ni Kuya Gabi ay sinabing pupunta sila sa Ukraine. Talagang naantig ako, sabi ni Natalia. Habang pinapanood ko ang lahat ng ito, lalo kong naisip ang tungkol sa kasal namin ni Marco. Sa wakas, formal na nag-propose si Marco. Ang lugar ay ang coffee shop kung saan kami unang nagkita. Irina, gusto kong magsalita sa lugar kung saan tayo unang nagkita, sabi ni Marco na mukhang kinakabahan. Ang lahat ng oras na kasama kita ay ang pinakamasayang panahon sa buhay ko. Dahil sa'yo, nalaman ko kung ano ang pag-ibig at naging mas mabuting tao ako. Inilabas ni Marco ang singsing at sinabing, Irina, magpakasal tayo. Sisiguraduhin kong maging masaya ka sa buong buhay mo. Sa sandaling iyon, talagang umiyak ako. Ang sandali na ang lahat ng pinangarap ko noong pumunta ako sa Pilipinas ay nagkatotoo. Oo, gusto ko. Ang aking sagot ay nagpalakpakan sa ibang mga customer sa coffee shop. Talagang nakakaantig na sandali. Nang sinabi ko ang balita ng engagement sa aking mga magulang sa Russia, noong una ay nag-alala sila. Magpapakasal ka sa napakalayong bansa? Kailan tayo magkikita? Umiiyak na tanong ng aking ina. Ngunit pinadala ni Marco sa kanila ang isang video kung saan siya ay bumabati sa Ruso. Privet! Я хочу познайомитися з вами, hello!
Gusto ko kayong makilala, sabi ni Marco sa kanyang awkward ngunit sincere na Ruso. Matapos makita ang video ni Marco na nag-uusap sa sincere na Ruso, talagang naantig sila. Nararamdaman namin na mahal niya ang aming anak na babae. Alam din namin na ang Pilipinas ay talagang mabuting lugar, sabi ng aking ama nang kinikilala niya si Marco. Talagang masaya ako. Habang naghahanda sa kasal, naramdaman ko na ganap akong nagbago. Noong pumunta ako sa Pilipinas, naghahanap lang ako ng magandang mapapangasawa. Ngayon, ako ay isang babae na may sariling trabaho sa Pilipinas, nakahanap ng tunay na pag-ibig at nagtatayo ng isang bagong pamilya. Ang pinakamahalaga ay kaming tatlong magkakaibigan, sa aming iba't ibang paraan, ay nakahanap ng kaligayahan sa Pilipinas. Si Ana ay nakahanap ng isang stable at intellectual partner. Si Natalia ay nakahanap ng isang masigla at nakakatuwang partner. At ako ay nakahanap ng isang sincere at warm na partner. Talagang iba sa mga lalaking nakilala natin sa Russia, sabi ni Natalia habang tumatango kaming dalawa ni Ana. Ang lalaking Pilipino ay iba. Tinitingnan nila ang mga babae bilang equal partner. Ang aming mga karanasan ay ipinasa sa iba. At ang cultural exchange sa pagitan ng Pilipinas at Russia, Ukraine ay naging mas aktibo. Naglalaro kami ng papel bilang tulay. Sa wakas, dumating ang araw ng kasal. Nagdesisyon kaming magkaroon ng Filipino traditional wedding at modernong seremonya. Ang aming mga magulang at kaibigan ay dumating mula sa Russia. Sa panig ng Pilipinas, ang pamilya at kaibigan ni Marco ay dumalo. Kaming tatlo ni Ana at Natalia ay nagbalik tanaw sa nakalipas na isang taon. Parang panaginip. Sino ang mag-aakala na kaming lahat ay magiging masaya sa kasal? Sabi ni Ana na puno ng damdamin. 12 ng dates ang ginawa ko sa Russia, pero wala akong nakitang magandang tao. Ngunit dito sa Pilipinas, natural kaming nagkita. Naramdaman din ni Natalia ang pagkamangha. Ang pinakamahalaga ay nakilala namin ang mga taong tunay na nagmamahal at gumagalang sa amin. Iyon ang pinakamalaking kaligayahan. Ang aking sinabi ay nagpaluha sa aming tatlo. Sa araw ng kasal, maraming tao ang dumating upang batiin kami. Lalo na ang mga Pilipino ay talagang pinagpala ang aming international marriage na talagang nakakaantig. Talagang nagpapasalamat kami na may ganyang mabuting manugang ang Pilipinas. Ang mga salitang ito mula sa mga senior ay nagpaluha sa akin. Naalala ko nang nagbigay ako ng Filipiniana terno at nagbigay ng tsaa. Sinabi ng nanay ni Marco, anak na namin siya, at umiyak siya. Umiyak din ako. Irina, galing ka sa malayo, napagod ka siguro. Ngayon, pamilya ka na namin. Magpakagaan ka ng loob. Ang mga mainit na salita ng nanay niya ay nagparamdam sa akin na ang Pilipinas ay talagang naging pangalawang bayan ko. Ang aking mga magulang na galing sa Russia ay naantig din sa kultura ng kasal sa Pilipinas. Ang kultura na ito ay napakahalaga sa pamilya. Sa tingin ko, napunta ka sa mabuting bansa. Kampante na kami. Matapos ang seremonya, nag-honeymoon kami sa Palawan. Nakilala namin doon ang maraming foreign couples, lalo na ang mga dayuhang babae na ikinasal sa lalaking Pilipino ay mas marami kaysa sa inaasahan ko. Kamakailan dumami ang ganitong international marriage, lalo na ang mga kasal sa babaeng taga-Eastern Europe, sabi ng hotel staff. Pagbalik namin mula sa honeymoon, sinimulan namin ang formal na buhay namin sa Pilipinas. Ang trabaho ko sa kumpanya ay talagang nakakatuwa. Responsable ako sa trade business sa mga kumpanya ng Russia. Ang aking language skills at cultural understanding ay talagang nakatulong. Dahil kay Miss Irina, naging maayos ang kontrata sa kumpanya ng Russia. Walang misunderstanding dahil ipinaliwanag mo ang cultural difference, sabi ng aking boss habang pinupuri ako. Nagkaroon ako ng sense of accomplishment tuwing nangyayari ito. At ang pinakamahalaga, ang buhay namin ni Marco ay talagang masaya. Bagamat lumaki kami sa magkaibang kultura, kinikilala namin ang pagkakaiba at nirerespeto ang isa't isa. At nagtatayo kami ng isang bagong kultura ng pamilya. Magluto tayo ng borscht soup ngayon o kumain tayo ng spicy Bicol Express. Ang ganitong simpleng pagpipilian ay may espesyal na kahulugan para sa amin. Ang sandali kung saan natural na pinaghalo ang kultura ng Russia at Pilipinas. Pagkaraan ng isang taon, may dumating na nakakamanghang balita. Matapos ipakilala ang aming kwento sa iba't ibang media outlet sa Pilipinas, talagang dumami ang mga babaeng Ruso na gustong pumunta sa Pilipinas. Nabalitaan namin na daan-daang babaeng Ruso ang nagsimulang mag-aral ng Filipino matapos marinig ang kwento ninyo, sabi ng guro sa Language Center. Ang mas nakakagulat, ang mga success story na katulad namin ay patuloy na nangyayari.
Ang mga dayuhang babae na nag-aaral sa Pilipinas, nakakahanap ng mabuting partner at nagpapakasal ng masaya ay dumarami. Ngayon, ang Pilipinas ay itinuturing din sa Russia bilang isang bansang may talagang mabuting mapapangasawa. Hindi dahil sa kondisyon, kundi isang lugar kung saan matatagpuan ang tunay na pag-ibig, sabi ng staff sa Embahada ng Russia. Ngayon, kapag inaalala ko ang lahat ng proseso mula nang dumating ako sa Pilipinas, naramdaman ko na hindi lang ito simpleng aksidente. Ang mga tao mula sa magkaibang cultural background ay nagtagpo at nakahanap ng tunay na pag-ibig. Sa prosesong iyon, naglaro kami ng papel bilang tulay upang mapahusay ang mutual understanding at exchange sa pagitan ng dalawang bansa. Irina, tama talaga ang desisyon nating pumunta sa Pilipinas, sabi ni Ana habang pinapanood namin ang masayang mukha niya na may anak. Oo, nahanap ko ang tunay kong buhay dito, sagot ko. Si Natalia ay sumagot din. Pareho ang iniisip ko. Ang nakilala ko sa Pilipinas ay hindi lang isang mabuting asawa, kundi isang bagong buhay, bagong pangarap at tunay na kaligayahan. Salamat Kuya Marco at salamat sa fate na nagdala sa akin sa Pilipinas, sinabi ko sa kanya isang gabi. Sumagot siya. Ako ang dapat magpasalamat. Dahil sa iyo, nalaman ko kung ano ang tunay na pag-ibig. Ngayon, maaari akong maging sigurado. Ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa kondisyon o kalkulasyon, kundi natural itong darating kapag nagtagpo ang puso at sinseridad. At ang Pilipinas ay isang bansa kung saan nagtatagpo ang sinseridad. Gusto kong sabihin sa lahat ng nakikinig sa aming kwento, ang pag-ibig ay lumalampas sa mga hangganan, ang sinseridad ay lumalampas sa language barrier. At kung mayroon kang tapang na sumubok, maaaring may kaligayahan na hindi mo inakala na naghihintay sa iyo. Ang mas nakakamangha, ang aming kwento ay hindi lang kumalat sa Russia at Ukraine, kundi pati na rin sa ibang mga bansa sa Eastern Europe. Ang mga babae mula sa Belarus, Kazakhstan at maging sa Poland ay nagsimulang maging interesado sa Pilipinas. Isang araw, may nakakamanghang balita na sinabi sa amin ang guro sa Language Center. Kamakailan, talagang dumami ang aplikasyon ng mga estudyante mula sa Eastern Europe. Sabi nila, narinig daw nila ang kwento ninyo at gusto nilang pumunta sa Pilipinas. Nang marinig namin ito, nagtinginan kaming tatlo at talagang nagulat kami. Ang aming maliit na desisyon ay nagdadala ng pagbabago sa napakaraming tao. Ang mas makabuluhan ay hindi lang ito simpleng marriage migration, kundi international marriage na batay sa tunay na cultural exchange at mutual understanding. Ang lalaking Pilipino ay natututo rin ng kultura ng Russia at ang mga dayuhang babae ay nagsisikap na intindihin ang kultura ng Pilipinas. Si Marco ay nagsimulang mag-aral ng Ruso at kaya na niyang makipag-usap ng simple sa aking mga kaibigan na Ruso. Privet, Kakdela, hello, kumusta ka? Tuwing bumabati siya sa hindi matatas ngunit sincere na Ruso, talagang naantig ang aking mga kaibigan. Si Jojo ay nagsimula pang gumawa ng market analysis project para sa Russia sa kanyang kumpanya at marami silang ni-research ni Ana. Dahil kay Ana, talagang tumaas ang understanding ng aming kumpanya tungkol sa Russian market. Si Gabi naman, para kay Natalia, ay naging interesado sa traditional music at art ng Ukraine at nagpaplano pa siyang magkaroon ng maliit na exhibit sa Kyiv. Ang ganitong mutual learning at growth ay nagparamdam sa amin ng tunay na halaga ng international marriage. Hindi lang ito ang pagsasama ng dalawang tao, kundi ang fusion ng dalawang cultural sphere at ang paglikha ng isang bagong kultura. Isang araw, isang cultural program sa Pilipinas ang nagtanong sa amin kung gusto naming interview kami. Gusto nilang ipakilala ang success story ng international couples. Gusto ba ninyong lumabas? Nung una, nag-alinlangan kami. Ngunit naisip namin na isa itong pagkakataon upang iparating sa iba ang aming karanasan kaya tinanggap namin. Sa araw ng taping, maraming tao ang dumating, hindi lang Ruso o Ukrainian kundi mga babae mula sa Vietnam, Thailand, Indonesia at iba pang bansa na ikinasal at naninirahan kasama ang lalaking Pilipino. Ang aming mga kwento ay magkatulad, lahat kami ay nakahanap ng tunay na pag-ibig at respeto sa Pilipinas. Ano man ang bansa, pareho ang desire na maghanap ng tunay na pag-ibig at gustong irespeto, sabi ng isang babaeng Vietnamese habang kaming lahat ay tumatango. Matapos i-ere ang programa, talagang nakakamangha ang mga response, hindi lang mula sa mga dayuhang babae, kundi pati na rin sa mga kabataang Pilipino. Matapos mapanood ang kwento ninyo, nagbago ang pananaw ko sa pag-ibig at kasal. Hindi kondisyon ang mahalaga, kundi ang sinseridad at tunay na respeto sa isa't isa, sabi ng isang viewer.
Bilang isang lalaking Pilipino, talagang ipinagmamalaki ko. Sana maging sincere rin ako sa aking partner tulad ng mga lalaki sa programa. Ang mga ganitong comments ay nagbigay sa amin ng malaking encouragement. Ang aming kwento ay hindi lang tungkol sa personal happiness, kundi tila nagdadala rin ng positibong impluensya sa dating at marriage culture sa lipunan ng Pilipinas. Ang mas nakakagulat, maging ang pamahalaan ng Pilipinas ay nagsimulang magpakita ng interes sa amin. Kinontak kami ng Bureau of Immigration at sinabing gusto nilang marinig ang aming opinyon tungkol sa mga foreign spouse policies. Ang inyong success story sa pag-adjust ay mahalaga. Gusto naming marinig ang inyong actual experience at kung anong mga bahagi ang kailangang improve, sabi ng staff sa Bureau of Immigration. Nagbigay kami ng ilang mungkahi. Kailangan ng mas diverse na Filipino language education program, lalo na ang Business Filipino o Professional Filipino. Mahalaga rin ang cultural understanding education para sa Filipino family tungkol sa foreign spouse culture. Ang mutual understanding ng parehong panig ang magtatayo ng isang tunay na maayos na pamilya. Mahalaga rin ang employment support. Maraming professional foreign women tulad ko. Kung tutulungan silang gamitin ang kanilang skills, makakatulong din ito sa lipunan ng Pilipinas. Sineseryoso ng Bureau of Immigration ang aming mga mungkahi at nabalitaan namin na ilan sa mga ito ay ini-incorporate na sa policy. Lumipas ang panahon, ang aming buhay ay lalong naging stable. Si Ana at Jojo ay nagkaroon ng cute na mixed-race baby may malalim na mata ng Ruso at cute na ngiti ng Pilipino. Ang batang ito ay nagmana ng kultura ng dalawang bansa ng sabay-sabay. Papatibayin namin siyang maging global citizen, sabi ni Ana habang yakap niya ang kanyang anak. Talagang masaya siya. Si Natalia at Gabi ay naghahanda na ring magkaanak. Kasabay nito, si Natalia ay nagsimulang mag-manage ng isang online channel na nagpapakilala sa kultura ng Ukraine. Ang response ay maganda. Maraming Pilipino ang curious tungkol sa kultura ng Eastern Europe. Tuwang-tuwa sila kapag ipinakikilala namin ang aming traditional food at music. Kaming dalawa ni Marco ay nagpaplano na ring magkaanak. Kasabay nito, ang Russian project na nireresponsibilidad ko sa kumpanya ay maayos na nagpapatuloy. Kamakailan nakatanggap ako ng promotion offer. Miss Irina, gusto mo bang maging head ng Eastern European market ng aming kumpanya? Ang iyong skills at experience ay talagang mahalaga, sabi nila. Nang marinig ko ang offer na ito, talagang nagpapasalamat ako. Hindi lang ako kinikilala bilang asawa ng isang tao, kundi bilang isang professional at naglalaro ako ng role sa lipunan ng Pilipinas. Nang sinabi ko ang balita kay Marco pag-uwi, mas masaya pa siya kaysa sa akin. Ang galing! Alam kong magtatagumpay ka, Irina. Ipinagmamalaki kita. Ang suporta ni Marco ay ang pinakamalaking lakas ko. Hindi niya ako gustong limitahan sa bahay. Sa halip, patuloy niya akong hinihikayat na umunlad. Suportahan natin ang isa't isa at tuparin ang ating mga pangarap. Ang iyong tagumpay ay ang aking kaligayahan. Nang marinig ko ang sinabi ni Marco, muli kong naramdaman na ang pagpili sa kanya ay ang pinakamahusay na desisyon sa buhay ko. Ngayon, kapag inaalala ko ang lahat ng proseso mula nang dumating ako sa Pilipinas, maraming damdamin ang lumalabas. Ako, na nawalan ng pag-asa sa Russia ay nakahanap hindi lang ng pag-ibig, kundi pati na rin ng isang bagong buhay at pangarap sa Pilipinas. Ang pinakamahalaga, ang karanasang ito ay nagpatubo sa akin. Mula sa isang babae na naghahanap lang ng magandang mapapangasawa, ako ay naging isang babae na nauunawaan ang halaga ng tunay na pag-ibig, gumagalang sa magkaibang kultura, at nagsusumikap para sa sarili niyang pangarap. Ang relasyon namin ni Marco ay patuloy na lumalago. Ilang taon na kaming kasal, ngunit araw-araw may bago akong nadidiscover sa kanya at patuloy kaming natututo. Irina, may natutunan akong bagong Ruso ngayon. Я действительно люблю тебя. I really love you. Tama ba? Ang pagsisikap ni Marco na bigkasin ito ay cute pa rin. Patuloy din akong nag-aaral ng kultura at wika ng Pilipinas. Kamakailan, nagsimula akong mag-aral ng Bisaya. Kumusta ka, kuya? Napatawa ng malakas si Marco sa aking clumsy na Bisaya. Wow, ang galing, very good. Ang ganitong mutual learning at respectful relationship ay ang foundation ng aming pag-ibig. Hindi ito one-sided sacrifice o adaptation kundi mutual growth at enrichment. Kamakailan, nagsimula kami ni Ana at Natalia ng isang makabuluhang project. Nagpasya kaming tulungan ang mga dayuhang babae na gustong pumunta sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng practical information at advice.
Ang aming mga karanasan ay makakatulong sa maraming tao. Kailangan nilang magkaroon ng tamang expectation at maging handa bago sila dumating, ang mungkahi ni Ana. Kaming tatlo ay nagsimulang mag-manage ng isang blog at social media at nagbahagi ng iba't ibang useful content tulad ng buhay sa Pilipinas, tips sa pag-aaral ng Filipino, cultural adaptation methods, at employment information. Ang response ay talagang nakakamangha. Dumating ang mga tanong at pasasalamat mula sa buong mundo. Salamat sa kwento ninyo. Nagkaroon ako ng courage. Maghahanda na rin ako para pumunta sa Pilipinas. Dahil sa inyong mga advice, marami akong naunawaan tungkol sa kultura ng Pilipinas at mas handa ako. Ang mga ganitong comments ay nagparamdam sa amin na may kabuluhan talaga ang ginagawa namin. Ang mas nakakatuwa ay ang balita na ang ilang couples na nagkakilala sa pamamagitan ng aming activity ay nagpakasal na rin. Ang bilang ng mga babaeng sumunod sa aming kwento at nakakita ng mabuting partner sa Pilipinas ay patuloy na dumarami. Kayo ang aming role model. Dahil sa inyo, nagkaroon kami ng courage na sumubok. Nang magpadala sa amin ng isang babaeng galing sa Poland ng kanyang wedding photo, umiyak kaming tatlo. Ang aming maliit na karanasan ay tumutulong sa napakaraming tao. Kasabay nito, hindi rin namin kinalimutan ang aming koneksyon sa Russia at Ukraine. Regular kaming umuuwi sa aming bayan upang makita ang aming pamilya at kaibigan at ipinakikilala namin sa kanila ang kultura ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay talagang isang wonderful country. Ang mga tao ay maalalahanin, mayaman ang kultura at maraming opportunities. Ganito ang palagi kong ini-endorse sa Pilipinas tuwing umuuwi ako. Ang aming mga magulang ay nakita ang aming masayang pamumuhay at naging kampante. Anak, masaya ako na nakikita kitang masaya. Tama pala ang desisyon ko na hayaan kitang umalis noon, sabi ng aking ina habang yakap ako. Talagang nagpapasalamat ako sa aking mga magulang na sumuporta sa akin noon. Si Marco ay naging malapit din sa aking pamilya. Tuwing pupunta siya sa Russia, nagsisikap siyang makipag-usap sa Ruso at nagtatayo siya ng genuine relationship sa aking pamilya. Si Marco ay talagang isang mabuting manugang. Napakabuti niya sa aming anak. Nagpapasalamat kami, sabi ng aking ama, habang tinatapik ang balikat ni Marco. Sumagot si Marco, "Ako ang dapat magpasalamat dahil ipinagkatiwala ninyo sa akin ang napakabuting anak na babae. Naantig ang lahat. Ngayon, mayroon na ako ng lahat sa Pilipinas. Isang asawa na nagmamahal at gumagalang sa akin. Isang makabuluhang trabaho, mahal na kaibigan, at isang pangalawang pamilya na mainit akong tinanggap. Ngunit ang pinakamahalaga ay lumago ako sa prosesong ito. Natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi kondisyon, kundi ang sincere encounter ng mga puso. At kung mayroon kang tapang na sumubok, may mga bagong posibilidad na magbubukas. Gusto kong sabihin sa lahat ng nag-alala ngayon, kung naghahanap ka ng tunay na pag-ibig, kung gusto mong irespeto at intindihin, maging matapang at sumubok sa isang bagong mundo, maaaring may kaligayahan na hindi mo inakala na naghihintay sa iyo. Nang dumating ako sa Pilipinas, dala ko lang ang isang maleta at uncertain expectation. Ngunit ngayon, ito ang aking bahay, ang aking buhay, ang aking kaligayahan. Ang pag-ibig ay talagang lumalampas sa mga hangganan, wika at kultura. Kung mayroon kang tapang na magtagpo ng sincere, sino man ay makakahanap ng kaligayahan tulad namin. Ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin ng Pilipinas ay, ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa tunay na pag-unawa at paggalang. At ang kaligayahan ay hindi aksidente na natagpuan, kundi isang bagay na magkasamang pinagsisikapan ng dalawang tao. Ngayon, nakatayo ako rito at inaalala ang lahat ng sandali. Talagang nagpapasalamat ako sa lahat ng ito. Ang failed dating experience, ang desisyon na pumunta sa Pilipinas, ang pagkikita namin ni Marco, at ang proseso ng pagharap sa mga hamon ng magkasama. Ang lahat ng sandali ay nagpabago sa akin bilang ako ngayon. Gusto kong sabihin sa lahat ng maaring makarinig ng kwentong ito sa hinaharap, huwag sumuko sa tunay na pag-ibig, panatilihin ang tapang na subukan ang bagong posibilidad, at ang pinakamahalaga, pahalagahan ang tunay na pag-unawa at paggalang. Sa gayon, siguradong makakahanap ka ng tunay na kaligayahan tulad ko. Maraming salamat po.